Gusto kong mag-franchise pero hindi ko alam kung paano. Hi guys, my name is Ai Livioco and I am a small business owner and a franchisor of a pet store. At ito naman ang top 10 things that you should know before kayo mag-franchise dito sa Pilipinas. So una-una sa lahat, bakit ba nagka-franchise ang isang business owner? For people na gusto nila establish na yung brand. Not because establish na yung brand, malaki na yung chances ng ROI. Syempre nakasalalay pa rin sa franchisee yung sipag, yung tiyaga, yung dedication, yung discipline kung paano ka matuturuan ng franchisors mo. Basically, ang franchisors kasi is the teacher. Yan ang my own version or my own definition of franchisor. Mga teachers yan, mga yan. Doon muna tayo sa types ng mga franchises. Unang-una is product distribution franchise. Ito yung mga kagaya ng Toyota, car dealership, soft drinks, mga Coca-Cola, mga ganong brands. Mga products siya. Yun yung pina-franchise. Number 2 naman is the business format franchise. Yun naman yung franchise na meron ako. Most commonly known dyan is McDonald's, 7-Eleven, Starbucks, mga business format, yung mga operational nila, yung pina-franchise mo. My business is franchising a pet store. So, grooming, hotel, daycare, pet essentials, pero more of services. Yan. The third is the manufacturing franchise and fourth is the investment franchise. Kunyari, Coca-Cola bottle, yung manufacturing and distributing mo. Ano-ano ba yung 10 bagay na dapat mong malaman pag magpa-franchise ka sa Pilipinas? Number 1, understand the Philippine franchise industry. Siyempre, dapat maging familiar ka din sa mga associations like Philippine Franchise Association, what are their recommendations, bakit booming yung franchising sa Pilipinas. Other than that, ano bang ini-aim mo na franchising? Doon sa mga sinabi ko, business franchise ba o product distribution franchise? Doon pa lang, madidecidean mo na kung ano yung gusto mong franchising business, kagaya ng nag-iingay yung aso mo sa likod. Number 2, know your budget and capital requirements. Napaka-importante yan sa franchising. Actually, even the franchisor should know kung magkano yung budget and capital requirements ng isang franchisee. Bakit ba importante yun? Siyempre, para malaman mo kung ano yung gagastusin mo. There's no such thing as fast ROI. I'm sorry to say that. Walang ganon. Hindi ako naniniwala doon. Sa mundo ko, walang ganon. Lahat ng business pinaghihirapan. Paano mo malalaman yung capital is you compute everything. What I do is, kino-combine ko siya sa Excel file. O, magkano ba yung operational expense, utility na gagastusin ko in the next 12 months? Ganon. Magkano gagastusin ko sa construction? Magkano gagastusin ko pag-arrange ng permits? Yung mga bagay na yon, yung pangalawang bagay na kailangan mong malaman. Number 3, research the brand and credibility and reputation. Paano ba natin ito ginagawa in a millennial way? Siyempre, social media. Hahanapin natin yan, i-research natin, gano'n nakalakas itong brand na to. Ilan na ang branch? Or gano'n sila ka-attractive in terms of marketing. Yan. Paano nila mini-maintain yung quality ng service ng isang brand? Or kung business format yan, or paano na-maintain yung quality, yung sarap ng milk tea na pinapa-franchise nila. And most especially, paano sila mag-qualify ng franchisee. Napaka-importante niyan. Feasibility study pa lang. Paano mo malalaman kung marunong talaga yung isang franchisor is that inaaral nila bawat aspeto ng feasibility study nung franchisee. Take note, ang gumagawa ng feasibility study is yung franchisee, hindi yung franchisor. Kasi business niya yun eh. Bakit siya gagawa nung para sa business nito? Okay! Kailangan malaman mo din habang nire-research mo yung isang brand, yung royalty fee, ilang percent ba yung gross, marketing fee kung meron ba, operational cost, yung pagtayo ng business na yon, gaano kalaklawak. Kapag ang franchisor is very vocal, una pa lang na sinasabi sa inyo, yung mga other charges ng pagpa-franchise sa kanyang brand, green flag na yon, good to go ka doon. Yung credibility pa lang nila na nagsasabi sila na hindi ganun kabilis yung ROI, mga ganyan bagay. Like me. Number 4, understand the franchise agreement contract.
Ano-ano ba yung rights mo as a franchisee? Gaano katagal yung franchise agreement period? Is it 2 years? Is it 3 years? Bago ka pumirma, ganon. Are there any exclusivity clause or hidden fees like things na hindi nakasama sa proposal niya? Yan. Kailangan malaman mo yon. Importante sa lahat, basahin mo ng maigi. Magbasa ka. Di totoo. Marami akong na-encounter before. Marami akong nababalitaan na mga nag-franchise na hindi masyadong binasa yung franchise agreement. Tas ending, galit sila dun sa franchisor. When in fact, nung kinalkal ko yung franchise agreement, hindi ka nagbasa. Nakasulat. Number 4, magbasa ka ng maigi ng franchise agreement mo. Okay? Number 5, location is the key. Diyan nakasalalay lahat sa location mo. Ang lugar mo ba ay matao? Ang dun ba ang target market mo? Kailangan maganda ang location ng isang franchise business. Based on my experience, ang naghahanap ng location talaga, we give the right to choose the location to the franchisee. Bakit? Kasi mas kabisado niya yung lugar. The franchisee will justify those 3 aspects of feasibility study to the franchisor. Ganun po ang paraan. Ang importante, yung foot traffic and target market compatibility nandoon sa location na yun. Question ay, does the franchisor provide the support in finding a strategic location? Yes. Tinutulungan namin sila. Kasi, yun yung purpose ng pagkuha ng franchising, to assist you to achieve the success in your franchise business. Paano mo malalaman kung red flag? Go lang ng go yung franchise. Grab lang ng grab ng franchise fee. Very red flag yun, guys, okay? Hindi ako nagbibiro. Pag ganun ang franchisor, hindi ka binibigyan ng pros and cons every location na pinrepresent mo, mag-alala ka na po. Number 6, evaluate and support system of the franchisor. Do they offer proper training? Or nagbibigay sila ng series of training bukod sa operations manual na meron ka, binibigyan ka pa ng training? Marketing assistance and promotional strategy. As you open the business, pinoprovidean ka ba ng series of promotion na very unique na ultimo ikaw na naa-amaze ka? Ganon. Regular check-ins and continuous guidance. Bago ka pa mag-sign ng contract, kung tinututukan ka ng franchisee mo, simula pa lang, hanggang sa tumagal, na hindi nawawala yung consistency ng isang franchisor sa'yo, that's a good sign na you're in a good franchisor. Number 7, ROI, Return of Investment Timeline. Ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat no? Kailangan mong malaman kung gaano katagal yung typical time frame or yung timeline ng ROI mo doon sa negosyo mo yun. Kailan babalik yung investment mo? Kailangan mo malaman yun. Kailangan mo tanungin sa franchisor mo. Ano ba yung mga experience? Paano nade-delay ang ROI? Bigyan ko lang kayong idea, no? Kahit hindi ka nagpa-franchise, bigyan ko lang kayo ng idea paano nabubuo yun. It all boils down sa location and the management plus the quality. So, tatlo yan. Location, yung management, and yung quality of service or the product. Pag itong tatlo naka-check sa'yo, mararamdaman mo, palapit na yung ROI mo. In my case, I cannot really say na nag-ROI na ako kasi every time I earn, binabato ko sa another series of business. So, pag okay na ako dito sa business na to, gagano na naman ako. Pero under that umbrella of business lang. Like for example, yung pet store business ko. Under the pet store umbrella, doon ako nagdadagdag. Hindi ako nag-iibang industriya. If you were ask me kung ROI na ako, no. Big no. Pero, syempre, magkakaroon kayo ng reaction na, hindi ko po pala ROI, ba't ka nagtuturo? The most important thing na makuha mong information dito are the do's and don'ts. It doesn't mean yung credibility nung nagsasalita sa harapan mo, mali na dahil hindi niya na-achieve yun. Mas magandang matuto
doon sa maraming pagkakamali. Number 8, check if you need business permits or licenses. Ano-ano ba yan? Actually, pwede akong gumawa ng video separately for that. Ano-ano ba yung mga business permits na kinakailangan mo in a business? So, number 1 dyan, DTI or SEC permit. Kung gusto mo na sole propriety, DTI ka. Kung gusto mo na kayo, korporasyon kayo, SEC ang kukunin mo. Number 2 is the local business permits, yung mayor's permit na tinatawag. Kinukuha yon sa municipality, kung anong municipal ka. Number 3 is yung BIR mo. So, ano-ano ba ay yung mauuna? So, unahin mo, number 1 is the DTI. Sundan mo, kasabay noon, bibigyan ka ng 30 days ng BIR, 30 days para asikasuhin mo yung BIR. So, while you are doing that, gawin mo na yung mayor's permit. Hahanapan ka lang ng DTI or SEC. Huwag kayong malilito when it comes to processing a business permit. Magsimula ka sa DTI. You have 30 days process the BIR. Napakadali na lang asikasuhin ng BIR ngayon. I think online na lang. Tapos, sabayan mo na ng mayor's permit. Best way to do this is you manage your time lang. Huwag kayong magsasayang ng oras. Once you start registering your business brand in SEC or in DTI, start processing the BIR permit. Discipline. Number 9, assess your business and skill mindset. Are you ready to follow the system of the franchisor? Tanungin niyo sa sarili niyo. Do you have the right mindset for managing people and handling customers? Tanungin niyo sa sarili niyo yan. Will you be hands-on owners or hire a manager instead? Kuha ba kayo ng tao to do those things for you? Tanungin niyo lahat sa sarili niyo yan. Pang number 9, assess yourself, your business skills. Pero kapag nag-franchise ka, tapos sinabi doon na ituturo sa'yo lahat, plus points yan. Ako as a franchisor, mas gusto kong kahit na sinasabi nila na alam na nila yung bagay na yun, mas gusto ko pa rin na tinuturo sa kanila. Baka yung mindset or yung business skills na meron sila, may makuha pa sila from the franchisors like me. Or vice versa, may alam si franchisee na hindi ko alam. So, advantage for me. So, dapat ang mindset mo as a business owner, lagi kang nag-absorb ng learnings. You never stop learning. Okay, tandaan nyo yan. Number 10, last and but not the least, learn from the existing franchise owner. Siyempre, once you sign the contract with the franchisor or the brand owner, you get those experience, you gather all of the experience of the other branch owner. Sila yung the best mentor na makukuha bukod sa franchisor na ano ba yung magiging challenges ko. Ito yung ginawa ko eh, ganon. Mga ganong bagay. You get along, you converse, you talk with them. Hindi yung magsasarili ka na nag-franchise ka lang ganon, alam na ganon. Tutok ka lang talaga, tutok. Ganon. Join franchise expos in the Philippines. Explore. Kahit na nag-franchise ka na, explore other things. Explore the things that you feel na you're very fit to that. Kasi sinimulan mo na eh. Ituloy-tuloy mo na. Seek advice from the franchise consultants. Yan. Isang bagay na hindi nawawala sa akin kahit na nagbe-business na ako. I recently joined, few years ago, I joined Philippine Franchise Emerging Concept, yung next gen. Yan. Naging top 5 ako doon. And kahit di ako nanalo, ang dami kong nabaon. And from there, naging hungry for more learning pa ako. I never stop learning. I'm investing in myself. Kaya din, nasabi ko sa sarili ko na, mag-content creation na ako kasi ang dami ko nang alam na ang sarap i-share sa ibang tao. Ano ba ang conclusion dito sa top 10 na things that you should know sa pagpa-franchise? Franchising in the Philippines is a great way to start your business journey. Why? Kasi like me na wala talagang tumulong sa akin. Ang hirap. Ang dami kong waste of money na nagawa because of my errors. If you want to skip that part and you saw a good brand na ramdam mo na napagdaanan niya na lahat, go with that. Kasi why would you exchange the years of failures or challenges rather than mag-franchise ka na nangyari na sa kanya? So, sa akin na yung best of the best. I hope lahat ng mga millennials dyan mag-franchise ng mga, not only in my business of course, pero sa things na you are passionate about.
marami tayong kanya-kanyang skill sa ating puso na passion. Like me, ang passion ko ay pet. Ipupurso ko yun. Pag meron kayong ganong feeling while you are working in a corporate job, i-address nyo yan. Kasi baka yan yung success na ma-achieve ninyo in the next few years. So, those are the 10 things that you should know when franchising here in the Philippines. I hope marami kayong natutunan. And sana malampasan nyo yung facing ng fear of franchising. Marami kasi ako narinig na natatakot mag-franchise kasi naloko or what. These top 10 things na ginawa ko sa inyo, it will serve as a guide for you to be wiser and achieve that success that you really want in your life. Thank you so much. Follow me on my social media page. Click the subscribe button below. And also, TikTok and join my Facebook community page, Millennial Negosyante. Mag-sharean tayo ng mga ideas and learnings and failures doon sa page na yon. Magtulungan tayo so that we will be the next future success stories. Thank you. Bye.